Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, sapagkat maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Santa Rosa de Lima na itinuturing ng simbahan na pangalawang patrona ng buong Pilipinas, si Santa Rosa de Lima. Isa lamang sa napakaraming tao na tumugon sa panawagan ng Diyos para magtrabaho o manging manggagawa sa kanyang ubasan. Ito ay ang gumawa at magpahayag o magpalaganap ng mabuting balita. Kung papakinggan natin ang kwento sa ating ebanghelyo ngayong araw, halimbawa kung kayo po, unfair ba talaga ang Diyos? Ano po ba ang mararamdaman ninyo? Unfair ba talaga ang Diyos sa kanyang ginagawa sa tao? Kasi ito yung talinghaga na ipinapaliwanag ni Jesus sa mga tao kung paano ang paghahari ng Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos. Unfair ba siya? Kung hindi naman siya unfair, bakit nanunood sa ating pagkatao ang pagkainggit sa ating kapwa?
kung hindi siya unfair, giginhawa ang ating pamumuhay sa araw-araw kung alam natin yun na mabuti. Kasi tayong lahat, no, para hanggang ngayon at sa susunod na araw pa, araw-araw, tumatawag ang Panginoon ng mga tao para makinig sa Kanya, para mabigyan ng biyaya. Kasi sabi dito, no, iba't ibang oras o iba't ibang panahon, tumatawag siya ng mga tao. At itong mga tao, iba dito ay dahil, sabi nga, dahil walang magbigay sa kanila ng trabaho, walang magbigay sa kanila ng pagkakataon. Pero may mga tao na inaakala na dahil sila ang nauna, dapat sila yung makakatanggap ng higit kaysa sa mga nahuli. Sabi dito, hindi naman, sabi ng may-ari, hindi naman kita dinadaya. Nagkasundo tayo. Kung ano yung napagkasunduan natin, yun naman yung kanyang sinunod. Dinaya ba siya? Hindi. Wala ba siyang karapatang gawin kung anong maibigan niya? Siya yung may-ari. Yun nga lang, laging ang inaasahan nung mga nauna ay dapat masigit ang kanilang tatanggapin. Kasi maghapon silang nagtrabaho. Paano ba? Ang gagawin natin dito? Para mas maintindihan natin ng kaunti. Kasi maganda yung mga ibinalik na tanong . Kung gusto mong maghari, no? Gusto mong maramdaman ang paghahari ng Diyos, makontento ka sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi hanggat tingin ka ng tingin sa kung ano ang tinanggap ng iba, mawawalan ka ng dahilan para maging maligaya sa iyong tinanggap. Lahat na lang ng bagay, kinainggitan ng tao sa kanyang kapwa. Yung itsura niyang ng kapwa, titingnan mo. Yung pamilya ng ibang kapwa, titingnan mo. Asawa ng iba, titingnan mo. Success ng iba, titingnan mo. Tingin ka ng tingin dun sa iba. At kapag yung bang pag tumitingin, ikinukumpara mo din yung sarili mo sa iba. Kumpara ka ng kumpara. Magkaiba talaga ang tsura ninyo. Panguka, matangos ilong niya. Tingin ka ng tingin. Kaya tuloy parang kapag higit yung mayroon sila kaysa sa iyo, pakiramdam mo lang, no? Na higit silang mas okay, higit yung itsura niya kaysa sa iyo. Kaya ngayon, pag tumitingin, sana, ganun din ako. Dapat ganun . Kaya yung iba, hindi makontento sa kulay, hindi makontento sa itsura, o ano-ano mga operasyon ang gagawin para lamang mahigitan pa yung iba. Pero hindi talaga kasi nga iba ka talaga. At iba ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Tigilan natin ang pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Maiinggit ka lang. Hindi naman dapat tayong mainggit. Kasi dapat makontento tayo at matutong magpasalamat sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Na kung tutuusin, pare-pareho tayong binibiyayaan ng Diyos. Minsan, dati po, no, nung ma-assign ako dito, hindi maiwasan yung ikumpara. Bakit ganun? Bakit diyan ka inilagay, Father? Bakit yung iba doon sa mas malaki? Doon sa mas maayos? Ano ba problema dito? Pareho naman simbahan ito. Pareho naman kami nagsisimba. Minsan, malaki ang simbahan nila, pareho lang naman yung number na nagsisimba. 20 ang nagsisimba.
Kung mabubuhay ako sa ganun, sila nandito, yung crowd nila, malinis. Walang mangyayari sa akin dito. Hindi ko mahanap. Para bang yung dahilan para maging masaya sa paglilingkod, baka mawala yun kung tingin ako ng tingin sa iba kong mga kakilala na bakit siya doon, bakit dito. At anong problema kay solidad? Minsan kayo, nakapag-aral naman kayo. Pero nung makagraduate, bakit tingin ka ng tingin sa ibang karir ng iba? Ba't di ka mag-focus sa kung anong binigay sa iyo ng Diyos? O kumpara mo na naman, bakit sila walang sakit? Bakit ikaw mayroon? O ba't ano bang ginawa mo? Kailangan, minsan, no? Diretsahan din, sagutin, naiinggit ka ba sa aking kabutihan? Alisin mo ang pagkainggit. Lalo na kung hindi talaga nakakabuti sa'yo. Alisin mo ang inggit, lalo na kung hindi ka nabubuhay na masaya araw-araw. At simulan mong tingnan, ano ba ang ibinigay ng Diyos sa iyo na natanggap mo naman? Para mas ma-appreciate mo ang buhay. At kung mangyayari yan, mararanasan mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay dito pa lang sa lupa. Amen?